Patong-patong na kasong isasampa laban kina Sheila Guo at Cassandra Ong. Pero kung kahapon ay nakapagpiyansa sila sa dalawang kaso, iba pang kaso nila, wala silang kawala sa inihahandang kasong money laundering sa kanila. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Makaraang idetalye sa Senado ni Sheila Guo ang kanilang pagtakas palabas ng bansa. Lumulutang ngayon ang posibilidad na gawin siyang state witness ng pamahalaan. Kaugnayan sa mga kasong isasampa laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pero para sa Justice Department, malabong maging state witness si Sheila Guo. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi siya bilib sa mga litanya nito. Hindi ako naniniwala kay Sheila Guo. Hindi ako naniniwala sa kanya mga sinasabi. Puro I don't know, tas puro malalabo ang sagot. Hindi reliable eh. Yung reliability ng kanya mga sinasabi yung problema natin eh. Hindi siya reliable witness so far. Kailangan talaga patunayan na kailangan yung kanyang testimonya upang mangyari ang lahat. Sabi pa ni Remulla, mas kapanipaniwala pa ang sinabi ni Sheila na hindi niya talaga kapatid si Alice Guo. Pero pagdating sa pagdetalye nito na nakalabas sila ng bansa gamit ang isang puting bangka, hindi sila kumbinsido. Naniniwala si Alice Guo sasakay na fishing boat ng 3 araw para makarating sa Sabah. Marahil mahirap paniwalaan. Kung iyan ang galing ng Bonggao o Zamboanga o Tawi-Tawi, maaari pa. Pero para ito ay manggaling ng Zambales at 1,300 kilometro mula sa Kota Kinabalu, eh sobrang namang galing nila na sumakay sila para sine. Sa ngayon, sabi ng DOJ, may posibilidad pa ring dumaan si Alice Guo at mga kasama niya sa Zamboanga, Tawi-Tawi, Sulu o di kaya ay Southern Palawan na patuloy pa rin naman nilang iniimbestigahan. Samantala, habang tuloy pa ang pagtugis kina Alice Guo at kapatid niya na si Wesley, patong-patong na kaso naman ang naisampa na laban kina Sheila Guo at Cassandra Ong. Haharap sa kasong disobedience to legislative summons at paglabag sa Philippine Passport Act, habang si Ong naman disobedience to summons din at obstruction of justice. So on the part of the prosecutors, nakitaan talaga ng sapat na ebidensya. Dahil nga doon sa bago nating rules sa reasonable certainty of conviction, kailangan lahat ng elemento po ng krimen ay meron ng supporting evidence. Kahapon isinampa ang kaso. Bailable naman, kaya makakapagpiyansa sila. Pero wala pa rin silang kawala sa inihahandang mga karagdagang kaso ng DOJ tulad ng money laundering at iba pa. Pero may mga iba pang mga biniklamo sa kanila NBI, yung mga yun naman referred for regular preliminary investigation. Hindi ibig sabihin na natapos na, no? Para lang sa inquest prosecutor, yung mga kaso na yun ang maaaring sakop ng inquest, maaaring sakop ng warrantless arrest, kaya yun muna yung kinaso ngayon. So, itong mga kaso na to, hindi naman to masyado mabigat, available to, no? Kaya maaaring magpiyansa tong si Cassie at si Sheila sa mga kasong to. Pero hindi ibig sabihin na walang ibang kaso. May mga mas mabibigat na kaso na tumatakbo. Iniimbestigahan pa lang ito ng mga pisikal natin at mga leya. At sa lalong madaling panahon, mahahain na itong mga kasong to. Sa ngayon, patuloy pa rin sa pangangalap ng mga dagdag na ebidensya ang DOJ, laban pa rin sa kampo ni Guo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.